Walk by faith, not by sight. 2 Corinthians chapter 5 verse 7. Ang pangalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, chapter 5 verse 7, ay isang mahalagang talata na nagpapahayag ng ating pag-asa sa pagkabuhay na mag-uli at ang ating pagnanais na makasama si Jesus magpakailanman. Narito ang bersekulo, sapagkat tayo'y nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Narito ang ibig sabihin nito. Una, tayo'y nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. We live by faith. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo nakatira sa pamamagitan ng ating sariling mga kakayahan o pangunawa. Tayo ay nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos at sa Kanyang mga pangako. Pangalawa, hindi sa pamamagitan ng paningin, not through sight. Ang pananampalataya ay hindi batay sa kung ano ang ating nakikita o nahahawakan. Ito ay batay sa mga pangako ng Diyos, kahit na hindi natin makita ang kanilang katuparan sa kasalukuyan. Pangatlo, pag-asa sa pagkabuhay na maguli. Hope in the resurrection. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang ating buhay sa lupa ay pansamantala lamang. Ang tunay nating tahanan ay nasa langit. At sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli, makakasama natin si Jesus magpakailanman. Ngayon, ano ang aral nito? Una, magtiwala sa Diyos. Trust in God. Dapat tayong magtiwala sa Diyos at sa Kanyang mga pangako, kahit na hindi natin makita ang Kanyang mga katuparan sa kasalukuyan. Pangalawa, huwag tumigil sa pananampalataya. Don't stop believing. Kahit na tayo ay dumadaan sa mga pagsubok, dapat tayong manatili sa ating pananampalataya. Ang Diyos ay tapat at tutuparin niya ang Kanyang mga pangako. Pangatlo, maghintay sa pagkabuhay na maguli. Wait for the resurrection. Ang talatang ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa para sa ating kinabukasan. Sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli, makakasama natin si Jesus magpakailanman. Ako po si Brother Chris Raya. Ang pangalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto chapter 5 verse 7 ay isang makapangyarihang paalala ng ating pag-asa sa pagkabuhay na mag-uli at ang ating pagnanais na makasama ang Panginoong Hesus magpakailanman. Dapat tayong magtiwala sa Diyos at sa Kanyang mga pangako at manatili sa ating pananampalataya sa gitna ng mga pagsubok ng buhay. Thanks God, purihin ang Diyos magpakailanman. Amen.